Heto po yung mga paninda namin pag nagtsatsyanggi kami, mga ukay, meron din mga bago. Medyo makalat kasi nilalagay lang namin sa sako. Tapos nilalatag lang namin sa kalsada pag araw ng tiyanggi. Pero ngayon hindi na pwede yun kasi tag-ulan na, mababasa lang pag nilatag. Kaya naisipan kong gumawa ng mga papatungan nila at saka hangeran. Buti na lang may experience ako sa pagko-construction kaya makakatipid tayo sa labor kasi tayo na lang gagawa. Yung pinili ko nga na bakal yung medyo makapal para hindi siya mahirap weldingan kasi hindi ako expert sa pag-welding kaya kailangan yung hindi siya nabubutas kasi pag manipis yung bakal, nabubutas pag wini-welding. Tsaka syempre sulit, matagal natin siya magagamit kasi matibay. Yung nabili kasi ni Mrs. sa online, maganda lang tingnan pero mahina. Ang size nga ng bakal na binili ko ay 1/2 tsaka 3/4. Yung pinakapaa niya 3/4. Tapos yung ibabaw na sa nilalagyan ng hanger, yun ang 1/2. Kasi yung 1/2 papasok siya sa 3/4. So yung hangeran natin na-assemble siya at nadidisassemble. Pag halimbawa magliligpit na tayo, bubunutin lang, tatanggalin lang, maisasakay natin sa tricycle. Pagkatapos ko nga putulan lahat ng ating tubo, inuna ko ng weldingan yung kanyang pinakapaa. Ito nga pala yung 3/4 na size na tubo. Tapos yung kapal nito, yung schedule 40. Nung matapos ko naman yung mga talampakan niya, isusunod naman natin yung pinaka-stand niya. Kaya susukatin natin yung talampakan para gitnang-gitna talaga yung stand natin. At para eskwalado naman yung hangeran natin, gumamit ako dito ng lumang tiles, yung pinagputulan lang. At pinupulweld ko na nga sila para isang trabaho na lang, hindi na natin sila babalikan. Iga-grinder na lang natin sila pag na-welding na lahat. Pagkatapos nga nung mga paa, isusunod na natin yung pinaka-ibabaw niya. Yung pinili ko nga dito makapal kasi para kahit mabigat yung ihahanger natin at marami, hindi siya lulundo o yung bababa yung gitna. Dapat eskwalado rin nito kaya ginamitan ko ulit ng lumang tiles. Kasi pag sinuksok natin yan dun sa pinaka-stand niya, at hindi eskwalado, sigurado yung paa niyan is either nakapasok or nakalabas, no? Kaya mas maganda siya, eskwalado para diretso yung pagtinayo. At pagkatapos naman ng weldingan, syempre, grinderan na tayo dyan. Inuna ko na nga itong pinakaibabaw kasi ito yung huli nating winelding. Ginagrinder ko nga ng paikot para siguradong malinis lahat ng wineldingan natin. At pagkatapos nga sinunod ko na rin yung pinakapaa niya. Nilagyan ko nga ito ng maliliit na brace para mas matibay. At syempre, pininturahan ko na rin yung pinagweldingan kasi dyan mag-uumpisa yung kalawang. Lalo ngayong tag-ulan, mabilis kalawangin yung hangeran natin. Kaya syempre, aagapan na natin para matagal natin magamit yung mga naipundar nating mga hangeran. At ito na nga itsura niya pag inassemble natin. Ayan, ipinapasok lang po dito yung pinakaibabaw. Tapos yung ibang paa, nilagyan ko ng ganyan para sa extension. Para isang paa lang, pwede nating iliko, pwede rin diretso. At sumunod ko namang ginawa yung pinakamesa natin, yung patungan natin ng mga ukay para hindi nakalatag sa lupa o sa simento. Dalawang plywood na 1/2 po yung binili ko dito, tapos pinutol ko para 4x4 siya, bali 4 feet by 4 feet kwadrado. Apat yung magagawa nating mesa. Tapos yung pinaka-frame niya, 1x2 na paluchina yung binili ko para mas magaan. Tapos ito tornilyo na lang natin, gagamit tayo ng black screw. At yung pinakapaa naman po, yung patungan ng ating mga mesa, bumili po ako ng 12mm na deformed bar, yung ginagamit sa construction na 12mm po. Tapos nag-assemble lang po ako ng parang letter A, bali dalawang ganon, tapos lalagyan ng diretso sa taas, yun ang pinaka isang paa na siya. Bali, 8 paa po yung ginawa ko para sa 4 na mesa. Kasi tig-2 yung kada mesa. At pagkatapos, ginrider ko na rin po at pininturahan. At heto na po yung ating mga ginawang patungan at hangeran. Ayan, araw na po ng tiyanggi. Kada Martes po may tiyanggi dito sa aming barangay. Ayan. So mas komportable yung pagtitinda namin ngayon na may maganda na kaming hangeran na matibay. Tsaka yung patungan, tingnan nyo naman po, basang-basa yung kalsada kaya hindi na pwede ilatag sa baba. So yun lang po. Thank you po sa panonood. Bili na po kayo ng tiyanggi.